Get that fat in. It makes me smile. Tapos na ang Noche Buena at parating na ang Medianoche. Siguradong busog na kayo sa mga handaan, parties at reunions, no? Dali mo, boy. Pasay is the place to be. Hayaan yung magpahinga muna ang inyong mga bibig at tiyan. Dahil ngayong episode, mga mata at tenga muna ang bubusugin natin as we go on a food venture around Metro Manila. Mula sa mga OG or sa mga di nakakaalam, original o matagal-tagal na restos, This is one of the original Kwapaos here in the Philippines. Starting from 1977. From 1977. We introduced Kwapaw to the Philippines. hanggang sa New Wave Eat Stops, we got you covered. I'll enumerate para you will salivate. Chicken barbecue, pork barbecue, your hot dog barbecue, may buchi, may fried manta, may asado siopaw, may steamed wansoy meatballs, meron kang lechon de leche, magtatagal tayo dyan. Roast duck, meron tayong shawarma. Siyempre, kahit nasa Metro Manila lang tayo, lilipad tayo gamit ang mga panlasa nating papuntang ibang bansa. Gulay, may hipon, may bacon. Busog sa biyaheng nakakabubusog! Kahit hindi muna tayo kumain, tatakamin namin kayo. Very delightful. Magdala ng sariling kutsara at tinidor! Tara, sama kayo sa biyahe ko. Tuwing holiday season, masarap talaga umuwi at makipagsalo-salo sa mga mahal sa buhay, hindi ba? Being surrounded by things familiar gives you a warm and fuzzy feeling inside. Lalo na pagdating sa pagkain. Nanunumbalik ang mga alaalang akala natin ay nalimutan na kapag nakatikim tayo ng pamilyar na lasa. Kaya lalong espesyal ang mga OG o original na mga kainan na noon hanggang ngayon ay naghahain pa rin ng mga putahing kinalakhan, kinasarapan at talaga namang binabalik-balikan. Tulad na lamang ng isa sa pinakamatatanda ng kainan sa Makati, ang Friends and Neighbors. Mother ko, wala na siyang magawa. We're all grown up. So, to keep her busy, naisipan lang magtayo ng small restaurant. Nag-start siya ng maliit hanggang sa eventually lumaki ng lumaki. Mami, halo-halo. Tapos they started ordering. So nila may rice and ulam na. Mother ko is Bicolana. So we started with laing. Kung ang Friends and Neighbors ay kantin o karinderyang parang kapitbahay nyo lang sa Makati, ang Emers naman ay nagbukas sa pinakasosyal ng place to be noong dekada 80 sa Makati Cinema Square. Chinese and Pinoy delicacies ang specialty nila dito. Pero ang nakakagigil talaga para sa akin ay ang kanilang champion na Kwapaw.
Kwapao. This is one, besides siopaw, kwapao for me is, mas nakakagigil pati meron kang Yes. play, you can, Yes. make palaman with anything. Yes. But I think this is one of the original kwapaos here in the Philippines. Starting from 1977. From 1977. We introduced Kwapao to the Philippines. And then, so everybody knows what is Kwapao. What is Kwapao? It's just like a sort of siopaw and lumpia. Different ingredients. Like this one is the preserved mustard, mustasa. It looks like pickles. It's a Chinese adobo for Kwapao only. But When you it's say Chinese adobo, how does it a compare? little bit with Sweeter? sugar, Is it? sweeter, Yeah, that's yes. right, that's right. But no No vinegar. vinegar. Yes. Okay. And this is hot sauce and then the peanuts. peanuts. So we're going to prepare now this one. We remove this. Okay. We remove this one. It's sometimes, I can just eat the dough. Yes. That's it. You put the hot sauce first. Put hot sauce first. Oo. And then you put the preserved mustard. Serve mustard. Oo. Someone, those vegetarian, they only eat kwapao, vegetarian kwapao With, without the pork. Just the mustard. Yes, they like it very much. Chinese adobo. And lastly, the mas masarap if you put plenty of peanut. Okay. Yes, that's one. Yeah. Okay, it's nice. Yan. Can I taste it? Yes, yes. It's nice also if you eat it with a soup called hot sour soup. Hot It's sour soup. Yes. It complements the taste. Yes. Combination. Bakit ko parati nakakain yung papel? Oh. Yung papel nakakain ko parati. Pero dahil gusto ko ng siopaw, okay lang eh. Madadigest din yung Nadadigest papel. din yung papel na yun. Where do you get your dough? We get it homemade. Homemade. Kasi Yes. for me, that's 50% Yes. of, di ba? I mean, this is so Dough. important. Yes. The texture of the Yes, dough. yes, yes, yes. Right. Kasi ako yung hinahalo ko parati sa mga siopaw. Dapat nakakagigil. Di ba, ma'am? Yes. Wow. Now I understand that when Makati Cinema Square opened, you guys opened also. Yes. We started 1982. 1982. Middle of 1982. Right. When we opened it, there's only 3 stores here in this level. No, it's all vacant. Sa True Blue pagka-OG ng Emers, naging saksi ng araw ito sa mga pagbabago sa mall na kinatatayuan ito. Halos nagbago na ang lahat sa mall. Pero ang Emers, urig pa rin. I mean, that's why it's Because- called Makati Cinema Square. Yes. It's actually for, cinema watching and Yes, everything. and this one, Makati Cinema Square, is the first mall in Makati. Why do you think you guys are still here? I have to say thank you to all my valued customers Wow, because wow. they miss the food here. Is this the only Emers? Yes, this is the only one. Why Emers? I went to several, I think of several names, but hindi na approved sa DTI. So later on, I said, okay, Emers na lang. Ay, approve ka agad. Approve ka agad. This is the original Kwapao in the Philippines. Lovely. Thank you, ma'am. Welcome. Kung luma at original din lang ang usapan. Sa Pasay naman, matatagpuan ng isa sa pinakaunang paluto-style restaurant sa Metro Manila. Sa Macapagal Boulevard, nakapwesto ang maliliit na palengke o talipapa kung saan ka makabibili ng ingredients na pwede niyong ipaluto sa mga restaurant sa paligid. You know the drill. Turo, timbang, bayad, paluto. Ang maganda dito, dahil palengke style ang bilihan, pwedeng tumawad kahit konti o magpadagdag. Gamitin lamang ang inyong natural charm. Matapos mamalengke, lulutuin na ang napamili nyo sa anumang style na gusto nyo. Bestseller nila rito ay ang chili garlic at tempura style dishes. Ang nakakatawa dyan, kapag pumupunta kami sa dampa, tapos nun, kami mismo namamalengke, tapos nun, binibigay na sa mismong restaurant. Pag dumarating na yung pagkain, parating pumapasok sa isipan ko, yan ba talaga yung binili namin? Ayan. Hindi, ngayon, ito na nga talaga. Yan. May proof talaga. Hindi, syempre naman pumapasok sa isipan na parang, yan ba talaga yung kinuha ko kanina? Anyway.
kumain ng nakakamay na parang nasa bahay lang, di ba? Pero ang advantage dito, hindi na kailangan maghugas ng pinggan. Mula sa old school na sosyal na palengke, punta naman tayo sa mas pangmasang kainan sa palengke ng Pasay. Dito matitikman ang classic sarap ng pansit palabok at lumpia. Alam mo, sa mga palengke mo mahanap talaga yung minsan traditional at the same time comfort food ng mga tao. Dahil pumunta sa palengke para bumili ng gulay, seafood, manok. Pero usually, sa stop, nag-break sila at kumakain sila sa mga karinderya. At isa sa mga karinderya na yun ay itong, I guess, legendary na Eli Glofan. 1940s pa nagbukas ang Eli Glofan na dinarayo ng mga namamalengke para sa masarap at mainit na almusal. Ang nilang bestseller, ang original recipe nila ng pansit palabok. Rice noodles, shrimp, and aligesos, chicharon, fried garlic, at iba pa. Tamang-tamang pampabigat ng tiyan ng mga palengke warriors ng Pasay. Salamat. Magkano po ito, Nay? 25. 3 slices of hard-boiled eggs. Nandiyan yung crunchy chicharon. Tira. Siyempre may kalamansi. Hindi mo mawala ng kalamansi. Ganyan din ba kayo kumain ng palabok? Kumakain ba kayo ng palabok parang spaghetti na kailangan gamitin niyo yung fork tapos tinatwirl niyo yung noodles ng mahaba? Or crisscross, chop-chop, gamit spoon, Filipino way. Ganun ako. Chop-chop. Fresh lumpia. Uy, salamat, sir. Ito daw yung usually in-order nila kapag nag-order sila ng malabok. Shanghai. Shanghai naman po. Ube Shanghai. That is malabok, ube sariwa. Oo. Panalo. Pasay is the place to be. Ilang hakbang lang mula sa palengke ng Pasay, sino mag-aakala na makakarating kayo ng China at Macau? Simula pa noong 1955 ay niluluto na nila ang kanilang specialties dito sa New Harlem Restaurant. Kahit walang parking, dinarayo at binabalik-balikan ng kanilang patatim. Medyo matagal-tagal na yung establishment niya, no? Since 1955. Paano po nagsimula yung Harlem? Ay, sa ano yun? Kilalang pakatan ng father ko, basketball player siya. Oh, Eh, kasikatan nun yung Harlem Globetrotters. Yung mga Harlem Globetrotters? Opo, yung mga player, Oo. Doon niya nakuha. Kaya, isa nun, yun ang ginamit na Chinese. Ayun. Nice natin bumati sa mga kumukuha ng FB Live. Yun. Malambot, tamis. Ito yung paborito usually sa mga Chinese restaurant. Tapos meron ka pang yan. Yun. We have a winner, sir. Kung sawa na kayo sa pagsubo at pagmuya, sit back and relax dito sa originator ng performing servers, ang singing cooks and waiters at iba pa. Kumakanta, sumasayaw, at may exhibition pa. Simula oras ng hapunan, may pagtatanghal ng nagaganap dito kada oras. Kaya busog na, enjoy pa kayo. Kung ang mga nabanggit ko kaninang mga kainan ay out in the open,
nasa tabing kalsada, palengke o mall, ang susunod nating kakainan, medyo kailangan hanapin dahil nakatago sa pusod ng Pasay City. Good afternoon, Tita. Yeah, good afternoon. Hello. I am Drew. Hello. Yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Very nice place you have here. This is so, it's like, may ganito sa Pasay. Yeah. Diba parang ako for me, iniisip ko pag Pasay, it's dinadaanan ko lang yan usually and it's usually traffic. But wow, Yeah. this is such a beautiful place. Yeah, I know when foreigners come or even people come, they go to the streets and there's a place like this. I know. It looks like an oasis daw. Yes. Ito ang lumang bahay ng National Artist for Architecture na si Pablo Antonio. Makikita sa bahay na ito ang kanyang signature style na maaliwalas na paligid at malalaking haligi. Habang ginagamit ang lahat ng sulok ng gusali, kaya hindi na nangangailangan ng air conditioning. This is the original house, Okay. and you can see everything is screened because my father did not like aircon. Okay. So up to now, my daughter and I, we sleep in a room without aircon. He was way ahead of his time because he studied in London, Okay. and he doesn't believe in aircon. You don't need aircon if you have proper circulation. Yeah, and then he said, we live in the tropics. It's a tropical house. And then look, this is our bridal room. You have a bridal Yeah, room. because remember I make wedding gown. Nice. So beautiful. You have Beautiful, this room, and then beautiful. people come, they can order what they like, and we're more relaxed now. I don't have a shop anymore. I used to have a shop, but I don't like anymore. Right. I'd rather just stay at home. Ngayon, isa na itong by reservation only restaurant na may sariling in-house specialties. So it's pretty much like some restaurants also they have the same menu that people return to and just like really Yeah. enjoy. That's the master chicken. Really good chicken. That's very good. And we made it only this morning. People come for that. And the roast stuffed chicken also, you can try it later. And it's baked. A lot of people are healthy now, no? They don't want fried. Right. Dining here is an experience all on its own. Para kang bumisita at nakikain sa bahay ng mayaman yung tita. Ang mga pagkain old school, OG o classic ika nga, masarap sa panlasa, nakabubusog sa tiyan, pati na rin sa puso. Ang pagkain, lalong sumasarap kung kakaiba o may magandang presentasyon. Minsan naman, kahit simple, ordinaryo lang ang presentasyon, basta't masarap ang pagkain, darayuhin at darayuhin din. Tulad na lang ng mga Jolly Jeep ng Makati. Simple comfort food, pantawid gutom, masarap na merienda, ulam at iba pa. Quick sidewalk eats para sa lahat, naka long sleeves man, polo o simpleng t-shirt at sando. Kung hindi nyo naman trip ang pagkain sa tabi ng kalsada, baka yung sa tabi ng racetrack magugustuhan nyo. Sa Makati, ang lumang racetrack ng kabayo, ginawa ng racetrack ng go-kart. At bukod sa adrenaline pumping racing, iba't ibang pagkain pa ang kanilang offering. Alam mo, swerte yung mga kabataan ngayon or yung mga tao ngayon dahil naalala ko yung nagbukas tong circuit na to, yung dating Santa Ana, ay wala pa talagang mapupuntahan restaurant na football field lang nandun, nandun yung skateboard park. Ngayon, meron ng city cart.
kakatapos lang natin, no? At syempre, kapag medyo bakbakan ka dun sa mismong track, gusto mong kumain ng sarap na pagkain, buti na lang maraming choices dito sa Circuit Makati. Your comfort Filipino food. Iba talaga yung asim ng sampalok. Yan, oh. Oh, hell. Kung nahilo kayo sa racetrack sa Makati, dito naman sa Pasay, baka mahilo kayo sa dami ng food choices na mula sa iba't ibang banig ng bansa. Ang mga ulam, panghimagas, at street foods mula sa iba't ibang probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao, pwedeng masampulan dito. Did I mention buffet ito mga biyahero? Atak! Speaking of buffet, sa Pasay naman makikita ang isa sa pinakaunang buffet restos this side of Manila. I'll enumerate para you will salivate. Chicken barbecue, pork barbecue ear, hot dog barbecue, may buchi, may fried manta, may asado siopaw, may steamed wansoy meatball, meron kang lechon de leche, magtatagal tayo dyan. Roast duck, meron tayong shawarma, at meron pa silang second part ng buffet table doon. Ang gimmick naman nila, may performances habang pumipili kayo at kumakain mula sa sandamakmak na cuisines from around the world. Papasabak tayo dito! Kung around the Philippines ang panghalina kanina sa Pasay, dito naman sa syudad ng Manila, isang 360-degree view ang pambato nila. What we serve here in Skydeck is both local and international dishes. We have 2 restaurants, which is 9 Spoons and Rafaele, which both menus are served here at the Skydeck. Our customers here at the Skydeck are mostly tourists who want to see the old Manila and who's looking for a unique experience here in Manila. Samantala sa Taguig, mag-stop over na para sa isang sikat na putahe mula Cebu, ang Crispy Lechon Belly. For your quick lechon fix, no need to fly out of Metro Manila, Bieros. Kapag in-order nyo yung standard or yung classic, or maybe spicy, ito spicy yata to dahil may pepper ako nakikita. Chopped already in front of you. At the same time, you've got strips of crunchy pork skin, which is very delightful. Buti na lang. Buti na lang. Talagang sinabi nila na extra crispy, boneless Cebu lechon. So, wala nang hassle. Sometimes talaga when you're craving for something, you just really want it so bad. Pero yung budget mo, pang jeep lang at hindi pang aeroplano, at least masasatisfy mo na yung Cebu lechon craving mo. Para manamnam ng husto ang crispy boneless lechon, kailangan bagong luto ito. Kaya may sarili silang oven dito sa kanilang maliit na stall. Subukan na natin to. Tirahin na natin to. Siyempre, hindi lang pagkain Pinoy ang hinahanap-hanap natin kung minsan, hindi ba? Dito sa Eden Food Hall, pinagsama-sama nila ang iba't ibang cuisine. Kaya wala na kayong hanapin pa. It has 13 different food stall selections from Filipino cuisine into international favorites. Nariyan ang crispy pata. Barbecue, iba't ibang klaseng silog. Sausages. Takoyaki. Chicken wings. Pizza at pasta.
healthy man kayo, meat eaters o vegetarians, tiyak na may food stall na para sa inyo. Ang maganda pa nito, bukas sila 24 hours. Mahaba-habang kainan to. Sa Quezon City naman, may nakatagong isang restaurant na hindi buffet o open 24 hours. Ang ipinagmamalaki nila, ang kanilang pagiging environment-friendly. Balita namin na bring your own utensils dito. Now, kapag wala kayong dala, napadpad kayo dito sa CP Garcia, malapit dito sa UP, ayos lang naman. You just have to wash your hands tapos nun. Alam naman tayo, rockstar tayo kapag kumain kahit saan naman. So, kamayan tayo. Dahon ng saging naman ang magsisilbing plato nyo para mas feel nyong kumain ng nakakamay. Wow, ang dami ko naman palang in-order. Classic, parang binalot na Filipino type of cuisine. From the outside, hindi mo talaga alam na parang may munting restaurant dito na dahil nga pangalan nila ay gubat, talagang nakatago siya sa gubat. So of course, hindi siya air-conditioned pero you know, I think this time of the year, medyo hindi na ganun kainit. You know? Oh? Ito na yung problema dito. Dahil wala silang kutsara, kailangan mo gamitin yung daliri mo. Ayun. It works. Kakaiba naman ang pakulo ng isa pang restaurant na ito sa Quezon City. Dahil hindi lang sila kainan, hardware store din. Megawatt started off as a playful idea when one of our partners visited the power plant in Mindanao. The fact that it is partially powered by solar panels, we saw the unique idea of building a restaurant that is also powered by solar panels. Ang masarap na pagkain, masarap kainin. Pero mas masarap na experience kung panalo ang ambiance. Ang pamilyar na lasa nagiging bago kapag dinadagdagan ng iba't ibang pang-engganyo. Iba't ibang pagkain mula sa iba't ibang dako ng mundo, pero nakarating dito. Getting to taste foreign dishes is definitely part of experiencing a foreign culture. Kung hindi pa kayo nakarating sa mga bansang ito, tikman nyo muna dito. Sa isang mall sa Pasay, tikman ang kakaibang European dishes sa restaurant na to. Kakaiba dahil ang mga chef nila ay Japanese trained. European sophistication prepared with Japanese discipline. Prepare your taste buds as their chefs mesmerize you with their signature dishes. Level up na natin ang ating mga Japanese food venture sa mga matcha-infused dessert na to. Ice cream, cakes, tea, and coffee. All infused with matcha o green tea. Medyo matcha pang ang lasa ng kanilang matcha, ha? Talagang match na match sa matcha lovers out there. Stateside naman ang sunod nating biyahe sa Poblasyon Makati. Dahil sa dami ng American memorabilia dito sa 50s inspired diner na to, siguradong busog na busog ang inyong Instagram feed. $100% all-American all-day breakfast menu ang ipinagmamalak nila. Since nasa Makati rin lang tayo, dumayo na tayo ng Japan. Narito kasi ang Little Tokyo.
Literal na para kang nasa Japan dahil sa disenyo at dekorasyon ng mga restaurant dito. At ang isa sa masarap chibuan dito, authentic Japanese ramen. Nakita ko yung Shinjuku sign across or along Chino Roses. Naisip ko si Street Fighter. Ewan ko, pasensya. Shinjuku! Sorry. Anyway, bukod doon, nagsiserve din sila ng bukod sa mga authentic Japanese dishes, they have good ramen. This is the Manten Ramen. Shrimp, pork, mushroom, different veggies, and para siyang crab stick. From the looks of it, para siyang ramen na pancit canton. From the looks of it. Okay. Tama. Yung pancit canton na sauce. Nilagyan mo pa ng mas maraming tubig. Pero, hindi parang wala na masyadong lasa. Nandun pa rin yung lasa niya. I mean, it's still pretty good. It's the sauce or the soup. Sorry, yung natutunan namin sa Japan. Kaya kung gano'ng kaingay, gano'ng kasarap daw. So, ayos. Good. Okay. Okay. Susunod, pero parang medyo mas strong yung sauce niya. So, dito muna tayo. Both Hakakuni. Is it really ramen? Pork makes me smile. Oh, this is good. Oh, this is good. Good because of the pork. Good because of the shoyu. And this kikuman. Okay. Out of the two, eto ako. Yung bagay sa ice cold beer. Peanut sauce na may halong chili. Hot sauce nila. So it's spicy peanut sauce. Not for everyone dahil nga it's spicy. Kasi naman sometimes ramen can be konting medyo clear soup, yung mga heavy soup. This is the heavy soup. Ito yung busog ka dito, busog. I mean, lahat mabubusog ka, pero feeling ko mas feeling lang talaga to. Siguro there are days na ito yung pipiling ko, pero there are days na gusto ko maging busog at iba yung lasang hinahanap ko. Ito yung pipiling ko. Friday siguro pag mas gusto ko maging... Tapos nun, wala na trabaho bukas, inom ng beer. Ito yun.
Hindi lang syempre ramen ang meron dito. Hanggang sa not so usual Japanese fare, meron din. I'm one of the oldest, so maybe ang Little Tokyo is mga around 90s, early 90s na nag-start. The first time meron okonomiyaki in Makati during that time. Ang Osaka version ng okonomiyaki, ang kanilang pambato. Iba't ibang seafood. Hinaluan ng repolyo at itlog. Na may thinly sliced pork belly sa gitna. Banzai! Kain na natin ito, guys. This is the Japanese pizza. Parang pan pizza, no? Huh? Gulay. May hipon. May bacon. Meron kang very savory sauce. Tapos nun, parang mayonnaise siya pa eh. Kung gabi lang ngayon, pizza talaga, bagay sa beer. Pero, hindi naman kami uminom na. Tubig lang talaga ininom namin. Nariyan din ang tonpeyaki o pork cutlet with cabbage salad. At ang version nila ng pansit, ang soba. So pork, sauteed pork na may itlog. Hap! Para, ano yun? Soba. Version nila ng pancit canton. Pwede rin. I guess, kapag mahilig kayo sa Japanese cuisine nga, di ba, initially, yung hinahanap niyo yung sushi, di ba, automatically yung hanapin nyo, ordering nyo sa menu, or yung mga rice bowls, katsudon, or tempura bowl, or whatever. But this is quite a different taste from the usual commercialized Japanese dishes. Oishi! Sana kahit sa ilang minuto, nakapagpahinga kayo sa pagkain while watching this episode. Todo na ba ang tululaway? Alam naman namin na kahit ano pang ipakita namin sa inyo na masasarap, wala pa rin katumbasang sarap ng nakahain sa inyong hapag ngayong holiday season. Lalo na't kasama ang inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, hindi ba? Happy eating, viajeros! Enjoy the rest of the holidays!